yung issue patungkol dito sa ano na to, patungkol dito sa ano ni VP Sara. So ipinaliwanag natin, no, ano ang masasabi ng mga putang inang mga kriminal. Ito ilagay natin ang masasabi ng mga kriminal. Gigil na gigil sila. Kingi na mga to. Bobobo. Ito sabi, the Vice President's move to halt the impeachment trial. Ito naman si Jen Ray, oh. Oy, John Ray. Tangina ka, nagsasalita ka na naman dito, Teacher Franz Castro. Wala ka namang alam, hayop ka. Anong John Ray, genre? Tanginan to, Teacher Bobo. The Vice President's move to halt the impeachment trial through the Supreme Court is a clear indication of her refusal to face the charges against the appropriate venue. Okay na mo, tanga. The appropriate venue is the impeachment court, not the Supreme Court. Putang ina mo. Komunista ka talaga, boba ka. Sagutin muna natin si Franz Castro. Franz Castro, unang-una sa lahat, tatanungin kita. Yun bang ginawa ni VP Sara legal o illegal? Yun ang unang tanong. Ang sagot doon, legal. Legal yung putang ina ka eh. Anong kinakagalit mo? Available yung legal na paraan na yun. Kini-question nga niya yung inyong katarantaduhan dyan sa Kongreso. Kung ikaw sa tingin mo, ginawa nyo lahat ng matino, ginawa nyo ng maayos yung mga trabaho nyo dyan sa Kongreso, di sana hindi kayo kinakabahan na ganyan. Ganito lang yan. Humingi siya sa Supreme Court ng TRO. Ganun ba? Well, that's within her rights. Karapatan niya yun at legal na paraan yun. Let us wait for Supreme Court kung ano yung kanilang magiging desisyon. Malay mo naman, hindi desisyon ng Supreme Court yan. Malay mo naman. At least, kung sasabihin ng korte na hindi, kailangan mag-proceed, hindi mo mapipigilan yung impeachment trial sa'yo. Hindi maganda, di mas lalong sampal sa mukha ni Inday Sara yun, bakit ka galit na galit? Unang-una, legal na paraan. Pangalawa, nasa karapatan naman yun ni VP Sara. Kami nga, nakapag-file, siya pa kaya. Kundi ka ba naman tanga? Ito naman ang sagot ni Brosas na isa ring inutil. Nagigil kay Jimmy Bondoc dahil sinabihan ni Jimmy Bondoc si Gretchen Ho na sobrang ganda. Sa sobrang ganda mo, hindi ako makikipag-away sa'yo. Gigil na gigil ang punyetang to. Paano? Putangin na yan. Namagana yung mukha nito. Kaka-kam-kam ng budget ng gobyerno. Sabi niya, whatever happened to her earlier statement welcoming the impeachment and preparing her defense team? Ano whatever happened? Bobo, mag-English lang, mali pa. Nagtatanong ka, what happened to her earlier statement welcoming the impeachment and preparing her defense team? What happened? Ano whatever happened? Putang ina mo, bobo. Tolonggis. Tanginan nyo. Galit kayo sa kano. English kayo ng English, pukinginan nyo. Di ba? Akala ko ba tuta ng kano? Galit kayo sa kano. English naman kayo, English mga punyeta kayo. Ito namang isa, si Franz Castro. The Vice President's move to halt the impeachment trial to the Supreme Court is clear indication. Tanginan nyo. Mga ganyan pa kayo. It is evident now that she is backtracking on her words. Hindi lang ito tungkol sa kanyang pagtanggi sa accountability, kundi sa kanyang mga salita. Putang ina mo, legal ba o hindi yung ginawa ni VP Sara? Ang tanong, yung ginawa nyo, legal ba o hindi? Kung sa tingin nyo legal, kung sa tingin nyo perfect yung ginawa nyo, bakit kayo natatakot sa pagsasampa ng kaso sa Supreme Court? Sabi nito, what happened to her earlier statement welcoming the impeachment and preparing her defense team? Bakit? Nakita mo ba na meron din siyang defense team diyan sa kanyang opensiba?
Di ba nandiyan yan si Duterte at saka si Carpio? O anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun ready. They're always ready. November pa lang ready na sila sa inyo mga bobo kayo. Oo, wag ka mag-alala, putang ina ninyo. Pagdating ng impeachment, which is next year, ay next July, wala na kayo sa Kongreso, mga buwaka ng ina nyo. Wala na si Castro, wala na si Brosas. Kayo'y mga ordinaryong tao na lang, magrarally na naman kayo sa labas ng Senado. Mga putang ina nyo. Malay mo, magsibalik kayo sa bundok, putang ina nyo, baka sakali, makasalubong kayo ng mga sundalong ina-ambush nyo, baka sakali, kayo naman ang, mabaliktad. O, eto naman ang sinasabi nitong kupal na to. TikTok ng TikTok. Putang ina yung tatlo kayo, sinasabi nyo merong blanco sa Bicam Bakit puta pinupuntirin nyo si BP pa rin? Bakit yung Bicam na mga blanco hindi nyo asikasuhin? Trilyon pera ng Pilipinas yung mga kupal kayo bakit nakapokus lang kayo kay BP Sara? Kung sinasabi nito ni Barbers na binabayaran kami ng mga Duterte para ipagtanggol sila, sinong pinagtatanggol nyo rito? Si Bongbong? Binabayaran ba kayo ni Bongbong para ipagtanggol nyo siya? Hindi namin pinagtatanggol si Bongbong. Gago! Hindi pinagtatanggol si Bongbong. Yung ginagawa ninyo, kinakampihan nyo si Bongbong. Anong tawag dun? Sabi naman ito, the proper venue for raising objections and addressing concerns is within the impeachment court. Gago. Gago, alangan naman sa impeachment court siya. Tapos irereklamo niya yung reklamo nyo. Pag nasa impeachment court na siya, sasagutin na lang niya yung mga katanungan nyo. Pero yung questionin, yung kabobohan nyo, yung questionin yung unconstitutional na ginawa nyo, hindi yan sa impeachment court. Dahil dun sa impeachment court, ang pagbabasihan dun is kung ano yung ebidensya nyo sa isa't isa. Korte na yun Ang kanyang petisyon diyan sa Supreme Court is kini-question niya yung legalidad nung inyong katarantaduhang impeachment. Yun. So, ang proper venue is Supreme Court talaga. Pinagsasasabi nitong gagon to. Ang mga objection niya, hindi dun sa mga ebidensya nyo. Ang objection niya is tungkol sa sistema, prosesong ginawa nyo sa Kamara. Which is, sino ang maglilitis nun kundi yung co-equal body nyo? It is disappointing. It is disappointing to see the Vice President attempting to hinder the process instead of embracing it as an opportunity to defend herself. Gago, this is the initial defense na kaya niyang gawin para hindi may sakatuparan ng hangad yung mga komunista kayo. Then after this, if this will fail, I am sure ready na siya dyan sa hindi naman kayo nakakatakot, putang ina nyo. Hindi nga kayo natatakot Nahiya na lang yan si BP Sara na kumikilos yung mga tao behind her. Masyado siyang mahal ng tao na kahit na walang kahit naman hindi niya sanctioned, hindi na hinihingi yung kanyang opinion, hindi na hinihingi yung kanyang approval, 29 na citizen ng Pilipinas ang nag-petition para itigil yang inyong hayop na impeachment sa Senado. Kaya sabi niya, teka, if people are rallying behind me, if they are doing it, bakit hindi ako? So gawin ko na din para sa bayang Pilipinas. Ready na siya sa inyo. Nakita nyo ba, unbothered si VP Sara? Nakita nyo ba si VP Sara hindi nga umiimik? Si VP Sara hindi nga nagsasalita Si VP Sara, paganda kayo, putang ina nyo, papangit kayo ng papangit. Hindi ba? So ito lang ang masasabi natin sa tatlong itlog na to. Katapusan nyo na. Wala na kayo sa Kongreso by the time na magkakaroon ng hearing dyan sa Senado at pag nanalo si VP Sara,
Diyan sa impeachment complaint nyo, putang ina nyo, galingan nyo magtago sa bundok. Alam nyo kung bakit? Pagdating ng 2026, lahat ng mga traidor sa bayang Pilipinas, nakakampi ni Bongbong, pukin ang ina nyo, parang mga aso yan. Oh, kahit itaboy ni VP Sara, susunod ng susunod sa kanya yan. Bakit? Bakit? Kasi nagre-ready na ang tao niyan para sa 2028 elections. At sa 2028 elections, puta, nagdeklara na si VP Sara. Kung hindi ninyo mapapa-impeach si VP Sara, come 2026, putang ina nyo. Maniwala kayo. Kung ako sa inyo, ikaw, Franz Castro, magpa-plastic surgery ka na. Oo, kung ako sa inyo, magpakalbo ka para hindi ka na mamukaan. Lahat ng mga nang-api kay VP Sara, ito isang malapit sa mga Duterte ang nagsabi sa akin, si Inday, ano yan, nagtatanim yan ng sama ng loob. Hindi yan katulad ng tatay ko na walang emosyon yung tatay namin. Putang ina, nasabi ko tuloy tatay. Mali. Oo, hindi yan katulad ni Tatay Digong. Oo, si Tatay Digong, yan ay parang pagka tapos na lahat, politika lang yan, bati-bati na. Oo, wala siya pakialam. Kita mo nga si Tatay Digong, ginawa pa si Nograles na ganito. Nilagyan ng posisyon si Nograles, yung mga komunista, nilagay pa sa posisyon dati. O, hindi ba? Ganun si Tatay Digong. Binibigyan niya ng chance sa lahat. O, kumbaga, yung away politika lang yan. Pagdating sa nation building, kailangan magkakaisa tayo. Tinry ni Pangulong Duterte yan. Si VP Sara daw, hindi ganun. Si VP Sara, hindi daw siya politiko. Si VP Sara always take things personally. Na kapag inatake mo siya dahil sa politika, putang ina, hindi kanya bati. Ganun daw si VP Sara. At si VP Sara nagtatanim daw ng sama ng loob. Imagine ninyo, ilang kayong mga congressman ang putang ina, tumraidor sa kanila. I am sure she's making a list and checking it twice. Gotta find out who's naughty or nice. VP Sara is coming to town. Ayan, tandaan niya na kaya kayong tatlo, galingan yung maghukay ng kuweba. Pumunta kayo kay Tore, magpaturo kayo kung paano maghukay ng malalim. Oo, para doon kayo magtago, mga animal kayo. Dahil after this, if this will not work, if VP Sara won't be impeached, yari kayong lahat. And if VP Sara get impeached, kayong mag-alala, marami pang Duterte na pwedeng tumakbo. Na sigurado ako, gigil na gigil yung tao. At sigurado ako na darating ang panahon na itong mga Duterte na to will come after all of you. Tandaan nyo si Pangulong Duterte pwede pa siyang tumakbo sa 2028. Pwedeng tumakbo si Pangulong Duterte sa 2028. Oh, hindi pa pwede. Naging presidente na yan. Pwede. Si Erap, naging presidente na yun, na-impeach. Tapos tumakbo ulit na presidente kalaban ni Pinoy. Remember? Ay, kalaban ba ni Pinoy? Kalaban ni Duterte. Sino ba kalaban ni tama, kalaban yata ni Pinoy si Erap. So, pwede. Kasi ang sabi nga dito, isang term lang ang presidente. O, after nung term, nagpahinga na siya. O, di another term. Parang senador lang din. Senador, 2 term. Pagtapos, hihinto sila. Tapos, makakatakbo sila ulit. Tama? O, mayor, ganun din. Congressman, ganun din. O, senador, ganyan din, di ba? O, kaya nga, wait lang kayo. O, wait lang kayo, may butas sa batas, ha? O, antayin nyo lang. Malay mo, biglang, uy, oo nga, no, pwede pa. O, malay mo, si Duterte, Pangulong Rodrigo Duterte ulit yung maupo. O, di, good luck sa inyo. Malay mo, hindi ba? Walang masama doon. O. Ayan, so maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You are all amazing. At sana ay itong Korte Suprema ay kumilos ng mabilis dahil sobrang bilis lang ng mga pangyayari ngayon. At sana ay katigan yung ating
TRO request. At sana kung halimbawa magkaroon ng oral argument, ang ganda niyan. Kung yung sa amin ang oral argument ng Supreme Court, mantakin mo Torion at saka si Delgra. Lakas noon. Tapos kung kay VP Sara yung didinggin nila, ang ka-oral argument si Pangulong Duterte at saka yung Bienan na si Carpio, Attorney Carpio. Naku po, magandang diskurso yan. Sigurado ko na very exciting kung ano ang mangyayari dyan sa mga oral arguments na magaganap. Kung ito mga kalaban mo, sa oral sex lang siguro marurunong yan. Pero sa oral argument, walang mga utak yan. Maraming salamat mga bossing. Magkita-kita po tayo uli sa susunod na vlog. Salamat sa inyong pagputangkilik. Maraming salamat sa lahat ng mga subscribers natin nagsishare, nagla-like. Importante yun ha. Like and share, importante yun. Yun na lang magagawa nyo sa bayan, mga buwisit kayo. I-like and share itong mga video natin para lalong maurat itong mga punyetang ito. At baka sakali, atakihin sa puso ang mga ito, mamatay yung 3 sa kanila. O di, ang saya-saya natin mga Pilipino. Good riddance yan para sa ating lahat. Mabuhay kayo and I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap